Hello guys, nandito kami ngayon sa Putol. Ayan sa Broken Church. Nag-ano lang kami dito. Kasiyahan. Marami na kasi ngayon nakapasok sa trabaho. And shoutout pala sa mga hindi pa subscribe na. And mag-uusap kami ngayon ni Namaste. Tanggal talaga sa nakita ko. Pag-usapan namin ngayon is about sa, may tatanong lang sa kanya about sa, siyempre, experience sa trabaho. And ano bang may papayo mo sa mga may mga trabaho na ngayon na dapat nila gawin? Siyempre, first time nila dito sa Macau. Ano yung mga dapat nila gawin sa trabaho? Diba? Siyempre, first time. Wala silang idea. Hindi tayo makapag-suggest yan. Dami naman kasi dami ng part na trabaho dito. Hindi natin maisa-isa yan. Oh. Pero ang sa akin lang, ano dapat yung mga magiging ugali nila, siyempre? Siyempre, ang sa akin na masabi ko, loksi-loksi lang, sim-sim lang. For example, siyempre, wala silang alam sa trabaho. Kailangan, ano ba dapat nila? Kailangan ba nila na magtanong-tanong? Ano ba dapat yung maging... Siyempre, magtanong talaga. Pero ang importante talaga, loksi-loksi. Loksi-loksi talaga dapat, oh. Loksi-loksi talaga. Kailangan ba nila yung pride nila ipairal, yung parang, siyempre, yung iba kasi, hindi natin masabi lahat, di ba? Yung iba kasi na bago, ayaw nila kasi ng pinagsasabihan, tinuturuan. Gusto nila, alam agad nila eh. Diba? Dapat bago ka umalis ng Pinas, at nilagay mo sa isip mo na ibang bayan ka na, magtatrabaho, yung tinatawag na pride, iniwan mo na yan sa Pinas. Kasi, sa Pinas lang yan kasi yung pride. Sa ibang bansa, wala yung pride na sinasabi. Kasi yung iba kasi, dinala pa nila dito eh. Yun ang pagkakamali nila. Hindi to Pinas. Kaya nga, dapat hindi nila dinala dito. Ganon yung iba eh. Lalo na pag Pinoy nagtuturo, siyempre, akala nila pinagtitripan sila, ganon. Dagdag mo pagkapwa mo talaga yung loko-loko. Kawawa ka. O may pride ka. Siguro maging ano ka na lang muna, tanga-tangahan sa una, no? Tanga-tangahan, parang wala lang. Boy labo at saka boy bingi ka muna. Sunod-sunod ka na lang muna, no? Hintayin na, sabihin mo lang sa sarili mo, hintayin nyo pag tumubo yung sungay ko. Pangalawa. Patubuin mo muna yung sungay, no? Oo, patubuin mo muna. Okay pa yan sa hindi pa narinyo. Pag narinyo na, magsasabi na yan, hintayin nyo ang pagbabalik ko. Ano kasi yung, di ba yung pagbago pa lang, may lang months, medyo yung sungay niyan, hindi pa ano eh. Hindi pa bumubukol pa lang yan. Bubukol pa lang yun. Pinipigilan niya lumabas niyan. hindi yan gusto lalabas. Parang napansin ko rin yan, pag na-renew ka na, doon na yun lalabas yung sungay mo lalo. Ang sungay talaga na, ano eh, gumagano na eh. Nagsasanga-sanga na yun, ano? Oo, dyan. Ano talaga? Ang daming ano ngayon, ang daming ano, yung, ano kaya yung, ba't kaya ganun, yung ang daming di nare-renew ngayon? Tingin mo, anong mga dahilan? Siyempre, may dahilan talaga yung ano eh, yung... Katulad dun sa kaibigan ko, sa kilala ko na security, yung matanda na sana uwi din ng Pinas. Kasama ko din yung nag-apply. Galing Thailand din, kasama ko yun. First exit ko, yun, kasama ko yun pag pagbalik yun. Pagbalik dito. Yung time na yun, sa kanila, dami daw hindi na rin yun. Marami ngayon, hindi na rin. Sabi ko, may puta ba sa inyo? Kasi yung pinsan ko nga, pinapapuntay ko dito, tulungan ko sana yun. Kawawa naman yun eh. Ay, ang problema naman, sabi niya, dami sa amin yung hindi na rin yun, pero walang kuta kasi nagtatanggalan talaga ng tao. Baka siguro marami silang kliyente na nag-ano. Kasi, hindi dahil sa kliyente, kundi mismo ang may-ari ng company talaga, yung hotel, nagre-reklamo kasi isipin mo, daming binigay na project na paayos na ganito. Hindi inayos kasi yung mga malalaking official daw, mga baguhan. Bulsa lahat yung pera. Matik yun o, ganun. Mga buhaya daw, kaya walang naayos. Meron din pala silang ganun dito, ano? Oo, kaya daming pinatanggal. Halos ng mga tao na ganitong libi, sa ditong floor, may pinaayos na hindi pa naayos. Tinanggal talaga kasi kulang wala ng budget talaga kasi yung pera talaga na pang-ayos. Binulsa. Kaya mangyayari niyan sila nagsuffer, ano? Oo, yan.
yung kaibigan ko, yung sabi niya sa akin, Dito naman sa ano, sa nalaman ko sa COD, ang dami daw hindi marirenew sa COD ng mga Pilipino. Kasi mostly daw na mga ano, pag Pilipino daw, panay sick leave, kasi mga bata pa kinukuha nila. panay sick. Inuman Eh, pa na. siyempre, inom ng inom. Wala din naman kapasok absent, panay Absent, absent. no, si Chiclib na. Yun ang, ano, naniwala naman sila sa mga Pinoy na agent na, yun ang kunin natin, pabayarin natin. Ayun na. Panay sick, Laso na. panay Yung mga Pinoy kasi, isipin nila, yung mga bata, ang gusto pa nila, gagala pa yan. Kunin pa. yung pamilyado. Yung may mga pamilya, kunin nyo yung may edad na tatrabaho talaga ng gusto nyo. Dami. Kaya nga guys, mag-ano kayo, apply kayo online sa COD, tsaka sa ano, sa Sige, guys, shout out ko lang yung sa mga... Win. Oh, totoo Yan sa Win, talaga. marami silang quota. Ano talaga yung... Palagi naman may quota. Kung sa ano lang, may ano talaga. Pero ang problema talaga, kasi pinasukan ng kung ano-anong salita. Kasi yung patiwala, ano pa, yung ano lang, sabi, pagkatiwalaan, kapwa. Paano ba yung ano ba yung masasuggest mo sa example sa pagpasok sa trabaho, dapat ba na laging maaga or dapat sakto? Depende naman yan. Katulad sa akin, yung trabaho ko, siyempre, hindi na, all around ako, siyempre, maaga ako mag-advance talaga ako kasi para may time ako na maibigay sa ibang trabaho ko. Hindi ako magkandara pa. Siguro mas Siyempre, may customer ako eh. siguro mas maganda na rin siguro yung bigay ka ng oras, ano? Oo eh. Ano naman gagawin mo dun sa bahay mo? Magmukmuk naman. Tama. Kalahating oras lang din eh. Tsaka mas tingin ko parang dagdag ano yan eh, parang mas magugustuhan ka ng boss mo pag medyo maaga-aga ka, di ba? Kasi magkatawag pala yan yung ano, pasip-sip na naman yan. Pasip-sip lang na di halata. Hindi naman. Kung sa bagay, pagalitan ka naman magkamali ka dyan eh. Pagalitan ka naman kung kumalit ka. Siyempre, advance mo lang yung isip mo. Mas mag-advance ka na lang kaysa mapagalitan ka ng palagi, di ba? Pero mas maganda yan kasi kung sa bagay may 10% na pasip-sip yan. Kaya yung ganun na sip-sip na maaga ka pumapasok is hindi talaga halata yun, di ba? Hindi halata kasi trabaho ang hanap mo eh. Tingin ko ano eh. Sa'yo to. Hindi, hatid tayo. Hindi yan. Dami ba akin eh. Kanina pa yan sa'yo. Wala na pala. May pabalik-balik. Busin mo yan eh. Isang tungga na yan. Pabalik-balik mo pa. Magsabi ka pa na mahati. Ano kasi dito eh. Yung alam mo yung base sa mga nalaman ko sa mga kaibigan kong Chinese. Marami daw hindi naririnig ng mga Pilipino. Alam mo kung bakit? Magaling lang daw Pilipino sa una. Pero pagdating na sa ano na, may lang 3 months, 2 months, tamad na raw. May nagsabi din sa akin kasi pre. Ang Pilipino daw, panay sick leave daw. Yun nga, sick leave. Panay absent daw kasi lasing, di lasing o. Ganun daw. Nainom. Pero sa totoo lang, kama Kaya yan. daming kuta lagi. Tama yan sabi nila kasi yung mga Pilipino dito, para akala mo kung sino na eh. Hindi, kasi yung nangyayari kasi is, parang yung ginagawa nila sa Pilipinas, dinala dito sa Macau. Kaya ang daming dinaririn nyo guys dito sa mga, especially sa mga hotel, mga direct. Kasi nga, doon nagbibisi sila sa performance, siyempre. Absent, panay, sick leave. Ano man, ikaw pa naman makapunta sa San Malo. Lagi sa San Malo. The best of part sa Macau na lugar. Napakamura ng alak dito, no? Puntahan nyo dito. Napakamura ng alak. Pag makapunta kayo sa Macau, hindi nyo maiwasan talaga magtanong saan ba ang San Malo. The San Malo, number 1 yan ng Pilipino. The nice place and super ganda. At saka pre, dito, napakamura ng alak, di ba? Mura talaga alak dito. Yung 100 mo guys dito, lasing ka na, gapang ka ng pauwi, di ba? Gapang ka na. 20 nga lang, hilo ka na eh. 20 mo, makapag-inom ka na dito, di ba? Pero depende naman, pag hindi ka dragon, lasing ka na. Pero pag dragon ka, hindi ka pala lasing talaga. Kaya guys, ang dami dito nagiinom ng mga Pilipino lagi. Kasi nga, mura yung alak dito, di ba? Kaya, ang dami, especially sa mga mostly dito mga hotel, hindi nare-renew.
Eh, nandiyan, pero may palagi San Malo, makikita mo, akala mo kung sino eh. Mga hotel. Sa ano, sa dati kong trabaho, ganun, ang daming din na ngayon, hindi sila na-renew. Oh, naghahanap ulit ngayon sila ng trabaho. Kasi may doon sa laundry. Sa regular na ilan sila. Ang narin nyo, 4. Diba? Yung 4. Ano yung 4? Doon naman, kasi diferensya naman, iba naman na bagay yan. Daming hindi nag-renew na mga hotel kasi ang pangit ng ugali ni Gamon, tama yun. Ano yun? Baka sa performance ng company yun. Ano na eh, kung sa baga, parang binalik yung ginagawa niya sa mga kabayan na hindi sinasawdan. Yun yung mahirap. Kaya bagsakin yung company nila, babagsak na yan. Siguro kung ano talaga dito, yung mga Pilipino, kung magtatrabaho talaga ng maayos, tuloy-tuloy naman yung trabaho dito eh. Kasi kung maganda talaga performance mo, i-renew at i-renew ka Kung hindi ka talaga. nila bibitawan, Hindi ka talaga nila bibitawan. magaling man siya dito. Dami na residente dito dahil sa ganyan na paraan. Kaso ngayon talaga, ang inirasyon talaga dito, ang Pilipino talaga, yung ginagawa nila sa Pinas, di nila dito ngayon. Oh, ito. Kita mo sa San Malo, kung gusto niyo talaga makakita ng Pilipinas, sa San Malo kayo pupunta. Sobra pa sa Pilipinas. Parang nasa Pilipinas ka lang, pagpunta ka sa San Malo eh. Sobra pa nga sa Pinas. Ang daming Pilipino guys dito sa San Malo. Yung problema kasi dito ng mga Pilipino is, 'di ba may 6 days 'yon na 6 days na sa isang taon guys, sa isang kontrata mo may 6 days ka na sick leave 'yon, bayad 'yon. Yung ginagawa nila, ginagamit nila 'yon. Kasi bayad naman daw 'yon eh. Yung problema kasi pag nagkaroon ka na ng totoong sakit, wala ka na magamit kasi nga ginamit mo na eh. Ang nangyayari niyan is wala ka nang bayad, di ba? Kaltas na sa ano mo, sa sahod mo kasi nga ginamit mo na sa walang kakwenta-kwentang ano. Imbis na reserve na yon para sa in case na emergency talaga na totoo. Hindi mo na magamit. Yung problema. Ano ba yung ipapayo mo sa mga naghanap sa pagkaramdam mo ngayon? Pahirap na ba yung paghanap ng trabaho? Mahirap na talaga. Dami na ako nalaman na susurrender na talaga. Uwi ng Pinas kaysa mag-exit ng Thailand. Okay nung kapanahonan natin. Madali lang mag-exit ng Thailand. May dami ticket ka lang, okay na, pasok na. Ngayon, ano pa? Parang higpit na sa Thailand. Ano? Higpit na sila. Hanapan ka pa ng dami ng ano talaga, pera talaga. Kailangan, guys, kailangan na sa Thailand. 5,000 SKD talaga hinahanap. Kailangan na sa Thailand pag nag-exit ka. Kailangan mo. Hanapin. Siyempre, hindi ka nakatrabaho dito. Hindi katulad sa atin dati na Dami ticket lang. dami ticket lang. Minsan wala na nga. Pasok lang. Una. Higpit na sila kailangan na ng, ano eh, kailangan ng, ano yun? Sumani, 5,000 SKD. SKD, 5,000. Pumasok ka lang ng Thailand. Hanapan ka ng, dito sa airline. Sa Macau. Tapos talaga iba na. Iba talaga. Ngayon, ano na, dami na nagsusurrender ng Pilipino talaga. Hirap na talaga. Ano ba yung... Pasa sa agency pa tapos wala mang tawag. Kasi yung ang sinasabi naman ng pala sa kabila, agent dapat, agent. Wala naman. Anong may papayo mo sa mga, sample, ano ba yung masasuggest mo maliban lang sa, example, puro Dropbox lang sila. Ano ba yung masasuggest mo na pwede nila ibang gagawin maliban sa Dropbox? Okay talaga, yung personal talaga. Kasi yung Dropbox na yun, parang wala na eh. Wala na yung Selfie ngayon. Kahit saan ka magpunta ngayon, yung CV doon nakatambak. Sa ano, sa example, para i-Dropbox sila, ano ba yung may suggest mo na pwede nila gawin na pwede nila ika-hired? Pwede sila matanggap. Okay na lang talaga, magtanong-tanong. Kung mag-ano. Huwag na lang. Di ba pwede naman kasi magtanong sa mga, example, sa restaurant, pwede naman di ba magtanong? Okay na lang talaga sa mga restaurant, magtatanong na lang talaga kaysa talaga mag-Dropbox kayo. Kasi mag-Dropbox talaga wala.
Yung problema kasi dito, nahiya sila. Ano ba yung mapapayo mo sa mga mahihain dito sa Macau? Di ba Kasi, may content ka minsan, may isang in-upload ka na content mo na pakapalan na lang talaga, kaya walang nga, kapal na. yung problema kasi sila, dito nahihiya. Walang hiya na talaga. Yun Kasi yung pag makapasok sakit. ka, Wala pa namang gamot yan, yung sakit na gano'n. kasi pag makapasok na kayo, diyan yung malalaman na importante talaga yung walang hiya. Oo. Ito. Kasi yung Pag mga, tinatawag ka na nagtatrabaho sa ibang bansa talaga, damay ka na sa tinatawag na walang hiya. Gagawin mo yung lahat kasi kung, para lang kakabuti mo. kaya nga, karamihan kasi dito, yung nangyayari is nahihiya sila pag magpunta sa mga, lalo na pag mga agency ng mga, yung mga tago na agency, di sila, yung parang hindi mo kaya mag-isa. Yung mas maganda pa noon dati, pre, kasi minsan nakatanggap ka pa ng message na ganyan. Pero ngayon wala na talaga. Yung Dropbox mo wala na talaga. Lalo na ngayon, wala na talaga. Dati, okay pa yun kasi minsan makatanggap pa ng message na pwede magpunta ka dito ng ganitong agency, ganitong oras, may ano ganito. Oh, babagsak ka lang sa ibang question pero okay lang yun. At least may At least na-confirm. May na-confirm sa iyo na kung sa gumagana yung yung nandun pa rin yung, no, nandun pa rin yung may pag-asa pa rin. pag-asa, oo. Pero Oo. ngayon wala na talaga. Wala na talaga. Kung hindi ka gagamit ng agent talaga, wala. Karamihan kasi nag-ano sila dyan sa Baykobo. Sa bahay kubo na talaga halos lahat na gano'n. Dinamay na ng ano. Anong masasabi mo doon sa Baykobo? Okay naman yung bahay kubo. Lalo na yung mga post nila about sa mga babae, kabit. Hindi naman, ano ba yung masasuggest mo dyan sa Baykobo? Kailangan ba nila magtiwala dun sa mga post na 100% o Hindi naman. kasi Hindi naman lahat kasi. Meron kasi na ano talaga, mayroon talaga kasi na kabayan talaga na sira ulo talaga kahit na hindi totoo talaga. I-post niya pa para manloko lang talaga ng kapwa niya. Pero hindi niya alam na nakakasama na ba. meron kasi ano dyan yung Kung saan pa sana ano, hindi niya nakita niya na nakakasama na sa kapwa niya, ituloy niya pa rin. Parang happy siya. Ganyan. merong ikaw ba naman may nag-post dyan sa Baykobo, ikaw para sa iyo tatanungin kita, may nag-post dyan tapos dami account yung gamit ng trabaho, ikaw para sa iyo maniniwala ka ba o hindi? Siyempre dami account, hindi ka naman naniniwala kasi dami nang yan eh. Tapos pag chinik mo wala nga ka picture. Walang ka-picture. Yan nga ang problema nga sa bahay Kaso pag kubo. Ang problema naman dyan, yung naghahawak sa bahay kubo talaga, dapat ano niya, kung sa baga, neutralize siya yung ano dyan, yung mga minimize yung mga ganun na post. Oo, kasi, isipin mo, hindi yung isang tao lang yung umaasa dyan. Halos Pilipino dito sa Macau, umaasa Ang dami pa dyan. naman nag-interested doon. Oo. Tapos hayaan mo lang yung mga loko-loko na magpo-post ng mga walang selfie dyan. Dapat yan sa mga walang selfie naman na magpo-post. Paano pala yung mga ano may papayo mo doon sa mga line up sa interview, yung may bayad? Tuloy-tuloy lang, tumataba na sila. Sige lang, tuloy-tuloy lang kayo. Maabutan din kayo. Para si BBM. Sige. Tuloy-tuloy lang kayo. Maabutan din. Maabutan din kayo namin. Basta kami, tuloy-tuloy lang din. Mga moves na dapat sundin yung. Ang hirap ng gano'n yung. Ang dami pa naman nagtitingin ako dyan sa Baykobo. Ang dami nag-interested pa rin dyan kahit mga dami account yung gamit. Ang dami. Isipin mo, umaabot ng mahigit 100 ang comment. Ano. I'm willing. Oo, kanina. Yung dishwasher na, yung unang post, okay yun kasi parang, ano yun, yung sabaga parang totoo. Yung pangalawa, nag-black and white, nag-post, nirepost. Duda na, pero dami pa rin. Tsaka yung, dito naman, tingin mo, marami kasi nag-ano dito about sa certificate of employment. Based sa experience mo, hinahanap pa talaga dito ng certificate of employment? Hoy, sa totoo lang, pati ako naluko na ako dyan.
Shoutout pala sa yung sa kaibigan ko. Di ba, wala naman kasi hinahanap Ayun dito na. eh, di ba? Hanapan ka ng certificate, tapos wala lang din. Sisingilin ka lang din pala ng ganito. Ayun na. Hindi ka na lang nagsabi na, pwede bigyan nyo na lang ako ng ganito kasi ipapa-interview ko kayo. Hindi mabuti. Sana all may kayakap. Di ba naman kasi dito, dito naman kasi wala namang ano, di ba? Wala namang certificate of employment. Ang available na certificate dito, yung deed certificate. Death certificate. Hindi yung mga ano na certificate. Yung nangyayari kasi, yung ginagaya kasi nila sa Pilipinas dito. Hindi Di ba? na nila nga. Dinadala nga, yun ang problema. Ang may utak din nga, yung Pinoy nga. Pagkatapos, pag nahuli, masabi sila sama kasi ng ugali ng ibang lahi. Pero sa totoo lang, Pinoy talaga yung gumagawa ng loko dito sa tao. Ang dami kasi nila dito mga, ano, yung, alam mo yung, wala, yung maka-scam lang, ang dami nilang palusot dito. Pero sa totoo lang, napansin ko talaga, yung sa totoo lang, pre, napansin ko dito, yung halos talaga ng Pilipino na involved sa case sa Pilipinas o may problema sa Pilipinas, dito pumunta eh. Oh, siyempre, dito na sila nag-i-exit sa Macau. Sa totoo lang, napansin ko talaga. Lalo na nung umupo si Duterte. Ang dami dito pumunta ng mga Dito may kaso talaga. dito, doon sa Pilipinas. Dito pumunta sa Pinas. Ilang involved na case sa tinatawag na pera o drugs, Ang dami, tapa, at saka mga ano, ilang kaso nila about sa Pinas. Ang Basta dami about sa kong- pera dito sa pumunta sa Macau. Dito ko na ano, ang dami kong nabalitaan dito na nangi-scam. Mga tourist lang. Tourist lang ha? dito nga. Nangi-scam. Pero yung, wala talaga yung mga trabaho yan dito. Nangyayari is pang-scam lang talaga. Dito dami ako na ano, na laman na involved sa case sa Pilipinas. Ang daming scammer dito, pero walang mga trabaho yan dito. Mga turista lang pala yun. Walang mga trabaho talaga dito. Kasi may ano ako dito, may experience ako doon nung nakarang linggo, doon sa ano sa Namaste, sa store shop. Matanda na babae kabayan. Patapos bumili sa akin si Tim. Hmm. Si Tim. Sabi niya hindi siya marunong mag-load. Sabi ko ako mag-load sa iyo ate. Sabi ko bakit saan ka galing ate? Sabi niya sa Hong Kong. Sabi ko anong trabaho mo? Sabi niya, bali parang promoter sa ano sa mga promo sa mga endorsement na nag-endorse sa mga ganitong product, ganyan ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, mas maganda. Pero, sabi ko, ba't di ka doon, bakit pumunta ka pa, nag-exit ka pa ng Macau, kung doon ka lang sa Hong Kong, okay naman yung trabaho mo. Sabi niya, wala kasi akong regular na ano. Ano lang siya siguro, part-time lang siguro. Baka alams na. Kaya nga, hindi ko pa sa ano. Nahuli mo. Hindi ko pa sa sabi na nag-thinking ako ng masama dahil sa kanya, masama. Hindi. Kasi matanda na eh. Nung time na nag-open ako na sa amin, may transit din kami, ganun. Kasi sa kanyang tinirahan daw sobrang mahal, sabi ko may transit din ako. Doon ko na nag-gets na umiba yung ano niya, yung ihip na niya. Siyempre, mahuli mo rin sa salita eh. Oo. Umiba na ba? Umiba na. Tapos hanggang dumating nung punto na sabi ko, ano bang contact mo? Unin ko yung ano mo, sabi niya. Ay, hindi ko pa maano kasi hindi ko pa na ano yung contact ko dito na about sa WeChat at sa mga ano, hindi niya pa no. Pero nung unang time na bumili siya ng CTM, nakita ko na yung ano niya, hindi niya talaga ibigay yung information niya. Hinayaan niya sa ganun. Hanggang dumating sa punto na ano daw, lilipat sa amin. Sabi ko, hindi pa kasi wala. Sabi ko, ano ba, nag-exit ka dito sa Macau, ano naman yung gagawin mo? Sabi niya, may branch naman kami dito. Sabi ko, may branch kayo, bakit hindi ka tutuloy doon? Sabi niya, kasi hindi kami available sa branch namin. Sabi ko, yan talaga yung trabaho mo. Tapos, nung time na, may tumawag sa kanya. Doon ko na nalaman about sa pera talaga yung ano niya. Yung galawan niya. Marami dito na walang pupunta lang dito para mga scam. Once kasi na siyempre mga nagpo-post dyan sa Baykubo na yan. Nagtatrabaho ka sa sa endorsement ka pa tapos wala kang visa. Kalukuhan yun. Kalukuhan nga. Yun yung ginagawa dito ng mga naman sa Pilipinas.
alam na nila kasi dito yung Macau na mayroong ganun dito na placement. Gagawa sila ng modus, racket, para makapang-scam. Siyempre, pag nakapagbigay ka na, wala na. Wala na. Hindi mo na mahabol yun. Lalo na walang blue card. Ang kawawa dito yung mga gusto ng magkatrabaho agad. Pero talaga, ate, duda ako, no? Wala talaga ako doon sa kanya pag tawag na, about na sa ano, dito. Yung kaibigan ko, sila ng green chop. Sabi ko, paano ka mag-green chop? Wala kang employer. Diba kay Raymond, ganyan din? Oh, ganun nga. Sabi ko, paano ka mga pag-green chop? Paano ka bibigyan ng green chop? Wala kang employer. Si Joel, sino ngayon? Yun nga sila. Si Gary? Oo. Si Gary? Ano to? Kalimutan ko. Yun nga, ganun nga yun. Sabi ko, paano ka magkaka-green chop? Wala nga kayo employer. O kaya agency. Anong agency mo? Wala siyang masabi. O, sinabihan lalo sila ng agent. Ibig sabihin, scam yun. O, yun nung nalaman niya, isang buwan na siya, di ba? Sabi niya, 1 week lang na darating green chop. Paano kung magka-green chop? Wala kang employer. Yung magbibigay siya, yung Pilipino. Paano makapagbigay yun? Lukulok ko, mga Kalukuhan yun. Kalukuhan yung mga ganun, sistema. Sarap. Kaya anong may susuggest mo sa mga Pilipino na nandito? Ano may bibigay mong awareness sa kanila? wala na. Ano may payo mo? Ingat-ingat lang Huwag lang magtiwala masyado kagad. Sa pag-apply naman, ano ba ang mga Wala na, sira na yung pag-apply. ano bang may bibigay mong tips? Wala naman ako maibigay kasi iba na talaga ngayon kaysa nung dati. Yung agency dati, magta-drop box lang. Swerte yan Swerte, may tatawag talaga sa'yo. Pero ngayon, kahit swerte mo pa, wala na Wala na talaga. Iba na yung anong kalakaran dito talaga. Mas nag-iba na talaga. Mas lalo na pag desidido mo kung pag gusto mo talaga mag-Macau, magtrabaho dito, may kakilala ka, may backup ka talaga pagdating dito, may talaga backup ka talaga kasi pag wala ka kilala dito, wala. Yung punta ka lang, aasa ka lang sa swerte yan. Hindi na ngayon uso swerte dito. Lakasa na talaga at saka pira yung uso dito. Sa mga anong may papayo mo sa example, di ka nakahanap ng trabaho dito sa Macau, tapos mag-exit ka, ano mo yung papayo mo na pagbalik nila dito? Example, siyempre gusto nila ulit bumalik. Na-exit na sila. Wala naman ako. Wala naman payo kasi ako 4 times din ako masabi ko lang kung hanggang saan kaya nila, tiisin nila. Darating naman siguro yung time na talaga makapagtrabaho. Makakahanap ka at makakahanap ka rin, di ba? Pero wag lang kayo aasa sa mga tinatawag na scammer dito kasi sobrang talaga. Talamak parang dito. Dami na dito ngayon, no? Talamak talaga dito. Kawawa lang talaga. Si Burburo hanggang ngayon hindi pa binigay yung pera niya. Ay, hindi pa binigay yun? Hindi. Ewan ko lang kung totoo. Hindi pa nakapagbayad sa amin yan. Ilang araw, Andun pa rin yun andun na siya ngayon sa ano? Hindi pa nakabalik dito? Cambodia? Cambodia, no? Hindi pa nakabalik dito? Hindi, nagtrabaho na to. Walang yan. Wala na, scam na yun. Yung wala, daming dito, scammer talaga, no? Babae pa. Magandang na i-post sana yung mukha niya Kaso, hindi ka lang mahawa po tayo ng sarap. Kaso kahit alam na nila, ganun pa rin, papa-scam pa rin sila Parang minsan nakakaano na rin mag-suggest Ayan, yun lang guys muna ngayon. And abangan yung part 2. Kung yung isang yung isang nakita ko na sa Facebook, Portuguese. Paano sabi niya? Portuguese video today. Portuguese. Katang yun sabi niya. Pag inulit naman.
Ano naman yung pangalawang sinabi niyo? Ang una Portuguese, tapos yung pangalawa Portuguese. Portuguese video, yun lang. Ayun, 40 days ginawa niyang lamay. Ano, ano yung namatay pre? 40 40 days? days, so ginawa niyang lamay. Yun lang guys for today's video. Ayan, abangan yung part 2.